prime model. So ngayon, yan magaling yung diversionary. Since yung isa naman, nandun na sa kabila, kailangan nilang tulungan ito na manalo. So, damage control. Hindi mo diversionary tactic. Hindi ko diversionary tactic sa damage control. Again, nandito po tayo sa Blue Knights para makipagkwentuhan sa ating mga kaibigan dito. Diba? Sama na yung diversionary tactics mo. So ito yung Goons show. We are the guardians of our nation show, kaya Goons. And right now we have panels or friends from the music scene. Starting from Seth, SEP. You can follow the page. From Happy House, we have Alden Production. We have Kanye Manu, isang artist na sinauna na hanggang ngayon ay nandito pa rin. So, ako si Badong Alonzo, I'm host for tonight. I'm the vocalist for Bad Ong. And we have here special guest na hinalim from the Ninoy Cory Aquino Foundation. Ang executive director ng foundation na ito, palakpakan natin si Kiko Aquino D. And ang aking party list, ang iboboto ko, na sana iboboto nyo. ML party list, mamamayang liberal. Hindi lang si first nominee Nina De Lima, second nominee Teddy Bagilan, third nominee Erin Tanyada. Kailangan natin ipasok ang ating fourth nominee, si Tom Jessica. So sa mga nagawa, I have a friend here. Ipopoto ko rin to ng pamilya ko. From ang kalabas na sa Speed Game. Medyo madip eh. Kasi ang akit nito eh. Medyo lang. Ito. So, social science graduate ng Ateneo. Ngayon, puro social media. Ngayon, puro social media. Mark Gamboa. Mata ko sila ito. And, isang kapatid din doon. So, natumatakbong senator, si D'Angelo. Ngayon, ito, nirepresenta niya si Bam Aquino. And this night is for Bam, Kiko, Heidi, and our friend Lo as well. Kasama na itong dalawa, si D'Angelo, ni Mark. Yung anim na yan ang siguradong iboboto ko, and sana iboto nyo. Diba? Hindi lang rock and roll sa buhay, hindi sa gawa ng mga batas. And ikaw din, start tayo kaya din. Ano gusto mo taro kay Kiko? Sir Kiko, sa tingin mo ba ang mga tao ngayon, ang masaba, importante ba sa kanila? Results kaya sila ng credentials ng mga kandidato? Important yung credentials ng kandidato. Sigurado, syempre naman, parang wala ka namang iboboto na hindi mo kilala. So, on the one hand, oo, important yung credentials, yung mga nakapag-serve na sa office dati, yan pa may advantage sila para sa mga hindi pa nakapag-serve. No? So, kita naman po natin yan sa service. Pero siguro kung sa mga medyo andun na angat sa surveys, ano yung pinaka-importante na consideration para makapasok talaga sa top 12? Baka hindi na masyadong credentials o CV lang yung titignan ng mga tao. Parang ibang criteria yung ginagawa.
Dance steps. Ano? Dance steps. Okay, showdown kami dito mamaya. Popularity. Yung nakikita nila sa TV. Kaya puro artist na yung nananalo eh. Kaya sabi ko nga, ba't di natin balik rin? Yung mga magagaling na mga potential senators natin, ipasok natin sa Baka Quiapo. Ipasok natin sa Showtime, sa PBB. O di para makilala din sila, di sila yung manalo naman the next time. Pero yun, unfortunately, hindi masyado sa credentials. Kasi kung sa credentials mabase, iba yung itsura ng ating top 12 ngayon sa survey. Sa totoo lang, real talk lang. Ay, dito sa tanong kanina, naalala ko yung libro ni Bob Ong. Kilala niya si Bob Ong kasi di may website sa dati, Bob Ong. Pero hindi niya yung pangalan. Kasi ang totoong login nun, Bobong Pinoy. Kaya Bob Ong, yung website niya, bobompinoy.com. Meron sa isang libro na, bakit baliktad magbasa ang mga Pilipino? And I think ito yung isa sa hanggang ngayon problema natin. Bakit hindi nababasa ng mga Pilipino kung sino ang karapat dapat iboto? I think all of us are puzzled. Bakit ba ganon? May qualification naman kami, may kakayahan. Pero bakit si Bongo? Bakit si Willie Revillame? Ikaw naman. Bakit si Bato de la Rosa? So there's something that is still we have to understand. And I think we have to decipher kung gusto talagang manalo ng mga karapat dapat. At I think isa doon yung solusyon ay yung ating pag-aayos ng ating educational system. Sistema sa edukasyon, pagsasaayos ng siguro unity ng mga civil society organizations at ng mga PICOS at ng mga partido politikal na otherwise hindi nagsasama-sama. Kasi I think panahon na yung mga alternative political parties ay magkaisa, lalo na sa 2028, para magsama-sama tungo sa pagbabago ng Pilipinas. Kasi kung yung sitwasyon ngayon ay mangyayari ulit sa 2028, mahihirapan tayong basagin yung problema ng bayan. So kailangan natin isipin, ibaba natin ang ating pride, ibaba natin pansamantala ang ating pagkakaiba sa political ideolohiya at magkaisa tayo para sa single journey na kailangan tayo ng bansang Pilipinas. Pero unity na naman yan, unity. Unity na naman. Kuchet, dala na ako. Hindi, ano yan eh? Yan ay pagkakaisa ng mga tunay na nagmamahal sa bayan. So hindi na siya unity, ano? Pagkakaisa. Baka... Actually, ito yung pala yung sinasabi. Yung bagong Pilipinas, hindi yan kay Bongbong Marcos. Ninakaw yan ni Bongbong Marcos kay Raul Roco. Diba? Oo. Sa bagong Pilipinas, lahat ng batay nag-aaral. So, yung bukas na gusto natin, mangyayari lang yan kung yung mga partido politikal ay pansamantalang iba ba yung pride nila, mag-iisip para sa bayan, hindi lang para sa ideolohiya politikal. Kasi ang nanganganib na dito sa 2020 ay yung kinabukasan ng ating bayan sa threat sa isang presidente ni Sara Duterte, which I don't want to happen. Kaya kailangan natin magkaisa. Ibaba natin yung pride natin na kahit iba-ibang partido politikal natin, may panawagan ng bayan na ito na yung panahon para magkaisa tayo para sa bayan. Actually, nakita ko yan kay ano eh. Kay Kong Jessica tsaka sa yung PNM tsaka si BMP dun sa Bantayo. So, magkaibang political spectrum, di ba? Pwede naman. Ginagawa na ng ML yan, pero hindi unity. Mapapanalo natin yan. Mapapanalo, ibig sabihin, tapos na yung pagkapanalo. Ang kailangan natin, hindi unity, ang kailangan natin, oneness. Oneness. Pagkakaisa pa rin, one. The joke lang yun. So, Gusto ko rin mag-share. Sa tanong, no? Pagangin natin ng konti. Medyo, pakintablado, hindi lang kay ano ng senador dito eh. Pakintablado eh. Mukhang pang podcast, iba daw lang muna tayo. Pero meron ding pagkukunan ng ano, ng punto. Dadagdagan ko na lang ang mga sinabi nila. Pero gusto ko mag-focus dun sa
pagpili ng mga bumoboto ay Jacket yan. bigyan ng jacket yan, sino magaling magbudot, sino yung magaling Oo. Kung matagal na din nangyayari yan. Ako, lagi ko sinasabi, pwede ba, pagkatapos ng eleksyon, gumawa na tayo ng mga kanta na magiging dala-dala kung ano man yung linya natin na gustong mangyari come 3 years o come 6 years, kung ano man yung gusto natin. Kasi kailangan, meron ka rin nagiging cultural ang gusto, parang ang tunog at diskarte at saka strategiya nangyayari lang ng mga magagandang tunog, magagandang mga awit na nakapatungkol sa ating mga adhikain kung ilang buwan na lang papunta sa eleksyon. Diba? Kunwari, Tara ME, napakaganda ng tugtog namin. Tara ME, para sa ang laban sa hustisya, nasa likod ng balota. Ang laban sa hustisya at reforma, ML tayo. Pero pag kailangan lagyan natin ng tunog, kasi kailangan lumapit na sa electorate. Ano ba yung nararamdaman nila? Lahat kami dito, pag ako magsasalita, lagi ako magsasalita sa issue. Lalo na ako po ay community organizer. Tagapagsanay ako ng mga community organizer, ilang taon halos buong buhay ko. Nagsimula ako sa mga manggagawa, community, youth community, mga manggagawa, at ngayon dumulo ako sa mga pamayanan, na mga sinatawag natin laylayan. Ako nga, umiiwas na rin ako sa salitang laylayan. Kasi yun ang direktang naghihiwalay eh. Direktang naghihiwalay sa mga tao. Yung pagiging ginuguhitan talaga natin. Pag sinabi natin marginalized, kung nag-aaral tayo ng grade 1, alam natin kung nasa ng margin, nasa labas. Diba nasa labas ng papel. Kaya iniisip ko, ano yung pwede natin, bukod doon sa magkakasama-sama tayo, gumawa tayo ng sarili nating awit, gumawa tayo ng sarili nating mga tugtugin, malalapit sa kanila. No? Kasi talagang sa awit, dinadaan entertainment eh. Kaya gano'n natin gagamitin na maayos, isang stratehiyang matalas, etong pagtunog, etong natutuwa ko kasi pag kami mga ganito, di ba, yung ating mga kanta, makabayan, okay, kailan nyo naririnig, kung papasok sila sa ganitong bar, dito lang nga, 70s bistros, pag makakapasok sila na, okay, matutulog at maririnig nila, hindi yan lumadambing sa mga major, podcast o station, radio station. Kung halimbawa makakagawa tayo ng mga epektibong awit related sa kanila, magiging masaya, sa palagay ko, makakatulong yon para makapaghanda sila sa mga susunod na halalan. Shout out kay Monty ng Millionaires, kay Jello ng Tanya Marcova. Sagot na natin kung ano yung dapat na gagawin natin makakanta sa susunod. Nathan, Azarpon, yung ginawa niya yung Noemi, di ba, nabuhay yung puso ng Pilipino, di ba? Lahat tayo naging proud, di ba, nung ginawa niya yung kantang Noemi. Actually, ginawa ko yung Aktivista 3 years ago. After nung nanalo, kunyari, yung Aktivista, nagtulong kami nila Jess Santiago, nila Nyorbong Dailo, yung tito nila, si Caroline Mano. So, kasama natin yung mga sinaunang artist, tinanong namin, walang social media nun. Ang meron lang lyrics. Pero yung mga kanta nila na political, yun ang nagbuo ng isang himagsinan. Actually, kung just to add, yung 70s bistro, nabuo yan dahil sa isang political reform. Tambayan niya ng mga aktivista. Kasi naghiwala yung RA tsaka RJ. So, doon nagsimula yung 70s bistro, yung lyrics. Bakit nagkaroon ng lyrics? Kasi yung mga religista ng Menjola, nung panahon ng Marcos, pag nagkakahabulan na, doon sila nagtatago. Pag nagtago sila ron, tinanggap sila ng may-ari, nagtutugtugan sila. So pag dumarating yung mga pulis, ang akala, nagtutugtugan lang. Banda lang, diba?
Pero yun yung mga aktivista na lumaban sa rehimen nung Peking administrasyon. Ngayon, ano naman, tanongin natin si Seth, baka may gusto mong tanongin si Seth. Ako po si Seth, isa po akong aspiring na manunula ng mga artists, ng mga songwriters. At isa rin po ako sa mga isang simpleng tao na hindi ganun kalalim yung depth sa politika. Pero bilang Pilipino, ang observation ko lang kasi, ever since, sobrang kinondisyon na tayo na eto lang yung mga tama at dapat mong gagawin. So, isa ako sa mga taong medyo nakulong nung pagkakakondisyon at pagkaka-institutionalize ng sistema natin. So, ako, isa na ako sa mga tumalikod, sa mga hindi naniniwala, isa sa mga nag-iinay natin sa internet pag may nadadaanan. So, yun yung aking obserbasyon na sobrang kinondisyon tayo. Ang tanging lang na pwede kong gawin ay hindi ko pwedeng gawin din sa iba. Pero, konsultahin mo yung sarili mo at lumabas ka sa kahon. Lumabas ka para makapag-isip-isip ka, makita mo yung litrato ng mas malinaw. Ano ba yun? Yung elephant when you're too close to an elephant, yung makikita yung beauty ng elephant. So, kailangan ko lumayo. So, feeling ko isa talaga sa sagot. Kailangan talaga manggaling sa mga sarili. Paano mo iisipin kung paano ka lalabas, paano mo iisipin kung paano makakatulong sa society, sa community mo. Ako, bilang Pilipino na lang, pero hindi kasi ako ganun talaga ka-hardcore na politiko, na may active, hindi ako active. Observant lang ako ng mga nangyayari sa taas, sa gilid, o kung saan. So feeling ko yun talaga, kailangan natin mas mag-isip, kailangan natin gamitin yung utak. Yun lang talaga. Huwag tayo masyadong emosyonal. Masyado lang madilim ang paligid para pairanin palagi unang-una yung emosyon. Pero magtanong ka pa rin. Ayun. Kasi magtatanong ka na. Ano magandang pwedeng itanong na, ayun, sa mga leaders, or kailangan ba sa leaders yung tanong na natatakbo? Wala lang, kasi lagi kong tanong personal eh, parang characteristics ang tanong ko eh. Parang, sir, ikaw ba, paano mo, pag tinanong sa sarili mo, good leader ka ba? Oo, naganan na yan. Deserve mo ba? At bakit? Good leader ka ba? Nagulat ako doon sa tanong, no? Pero very honest yun. I think I'm a good leader. I've been serving the environment for more than 30 years. Ang pinakamahalaga siguro na naiambag ko sa lipunan, kasi ako, pag tumitingin ako sa, alam mo yung papel na may tuldok sa gitna, ang nakikita ko doon yung puti. Yung ba lagi kong tinatanong, bakit mo tinutulungan si ganito? Di ba problema ng lipunan yan? Bakit mo tinutulungan sa ganito? Di ba salot yan? Kasi nakikita ko, mas kailangan natin tulungan yung may problema kaysa doon sa maayos na. So I think yun ang pinakamahalaga ko na iambag ka sa leader. At I think makakapatunayan, mga nakasama natin sa Baliwag, mga nakasama ko sa hospital organization, I learned to appreciate people for who they are and for their positive personality so that they can be better persons and better citizens of this country. Yun din kasi yung pagtingin mo sa problema ng lipunan eh. Sa sobrang dami ng problema, ano yung positibong nasa lipunan na pwede mong gamitin para matalo mo yung maliit na tuldok. Kasi marami namang positibo eh. Ang problema, nagko-concentrate tayo sa tuldok sa gitna. So, paano natin ma-overpower yung problema na yun. So, I think, yun ang iambag ko as a leader. And bilang leader, hindi ako naman, kasi ako collectivist ako eh. I believe in the concept of collectivism of Bob Marley, na a leader should not walk sa unahan. A leader walks with their constituents. So, ganun ako maging leader.
as a collectivist. Personally, I'm a collectivist. So, ganun ang pagtingin ko sa leadership. So, yun na. Salamat. Ako siguro mahirap kasi magbuhat ng sariling bangko sa tingin. Diba? Yabang, kung leader ako. Pero ako, confident. Ano ba ko dito? Ang masasabi ko, confident ako sa kapasidad ko bilang leader. Okay? Ako ay baguhang politiko. First time ko tatakbo for any position, senador kaagad. Pero ang aking background ay sa negosyo. Yung aming pamilya ay merong cosmetics na company, available sa mga major stores. So doon nahasa, ako ay training ng aking ama kung paano mag-lead ng mga tao sa aming kumpanya. Meron kami 100 na empleyado. So doon talaga yung training kung paano mo i-handle. Kapag meron kang mga empleyado, lahat ng problema nila, problema mo rin. Tapos meron kayong mga deadline, pero isang araw hindi papasok ito. So, doon nahasa yung aking training bilang leader. Confident ako na kapag merong task, kapag merong kailangan gawin, meron akong mga tao, without the job. Kasi hindi naman ako abogado. Kung sakaling makapasok ako sa Senado, meron akong mga abogado na tutulong sa akin, I'm confident na kaya kong i-lead yung aking team to get the job done. Kasi at the end of the day, yun naman importante. Kaya kami tumatakbo sa Senado, sa Kongreso, to get the job done, maibigay yung mga pangako na sinabi namin. Anong question? Ang pangalan ba na negosyo nyo is Prime Cosmetics? Yung name nila? Prime Cosmetics. Hindi nila. Prime Cosmetics. Ako ba ay leader? Medyo sa akin yan, kasi ako, isang community organizer ako. So, meaning to say, nag-develop kami ng community leaders na nagpa-facilitate, nag-create kami ng isang enabling environment para magkaroon ng isang maayos at may magandang karakter na mga leader. Pero kami bilang community organizer, meron kami pinaniniwalaan na prinsipyo starts where the people are, but do not end where they are. Meaning to say, ang mahalaga, mapakinggan mo ano talaga ang mga gusto mong sabihin ng mga tao doon sa sitwasyon nila. Mahalaga na mapangalanan ng mga tao ang kalalagayan nila. Doon pumapasok ang mga community organizer na tulungan silang mapacilitate, masuri yung kalalagayang meron sila. From there, kasama sila na papangalanan nila yung kanilang problema. Pag napangalanan nila yung problema nila, mapapangalanan nila ng solusyon. So therefore, magkakaroon sila ng mga pagpapasya ayon sa prosesong itinagda nila na sama-sama. Si Sir Dino, kolektibo, pero gusto ko sabihin, naniniwala kami sa sama-samang pagkilos. Ako bilang community organizer, doon ako papunta. Yung sama-samang pagkilos, hindi lang yan nakabase sa isang demokratikong proseso. Although mahalagang yan bilang isang foundation, pero pagka nag-oorganisa ka na isang malaking pamayanan, kailangan makarating sila sa isang mataas na antas, labas dun sa pagdidesisyon lang ng nakakarami. Kasi pagka desisyon lang ng nakakarami, may naiiwan may minority. Sa palagay ko, dun pumapasok ang aming role. Yung consensus building. Huwag tumigil na magkaroon na patuloy na makinig sa gusto ng nakakarami o gusto ng best for all. Hanggang sa makarating sila doon, therefore, magiging maganda ang kanilang pagkilos. Kami, ako bilang community organizer sa mahabang pagkilos ko, naniniwala ako, naging bahagi kami sa pagbubuo ng Republic Act 7279. Naging bahagi kami sa pagbaka ng anti-squatter law. Naging bahagi kami sa pagbubuo ng people's planning process. Sa palagay ko, doon ko nakikita yung aking pagiging leader. Hindi yung leader per se na bilang presidente, hindi ko kasi makita ang sarili ko na presidente, kundi bilang isang enabler, facilitator, at animator. Ayan.
Ayan. Excuse po, may tanong lang ako sa mga panelists natin. May tanong lang ako sa mga panelists natin. Ako po si Dan Colano. Nung panahon namin, tawag sa amin, manggagawang cultural. Pero ngayon, artist, creative director. Tanong ko lang po, kasi naniniwala ako na hindi sa eleksyon natatapos ang responsibilidad natin para sa pag-educate ng mga kababayan natin. So, ano pong role natin, ano pong magagawa natin? Kasi, kung iniisip natin na mamumulat natin ang mga estudyante pag pumapasok na ng bar, ihintayin pa natin sila maging 18 para makapasok ng bar at saka makasama ng rally. Kasi, at ng mga mobilizations, ng mga pagkilos. Kasi po ako, maswerte ako na nakakasama ako ng bata pa dahil na-influensyahan ako ng mga kapatid ko ng bata pa ako. So, paano po natin i-influensyahan yung mga bata, kayong mga aspiring leaders at saka mambabatas? Paano po natin train ang mga kabataan na maging critical thinkers ng mas maagang panahon bago mag-18, bago maging eleksyon. Kasi katulad po ngayon, sa Lunes na ang eleksyon. So napaka-tight na ng schedule para sa botohan. Imposibleng hindi natin iniisip na hindi naman tayo mananalo. Pero ano ang responsibilidad natin para ma-propagate pa natin itong pagkilos natin? Kung di tayo mananalo ngayon, bakit susunod? Diba? We've been helping former Senator Kiko Pangilinan when he was a student in the UP. Tulungan namin siya. That time, kasama niya pa si Mike Defensor nung kumandita pa silang congressman. Konsyahal sa QC. Silang mga bagong Leandro. Pagkatapos doon, medyo naglaylo ang kilusa. Ang kilusang paano natin may babalik na maging mulat ng mas maaga, maging critical thinker ng mga bata. Kesa hindi nila maging 18 bago pumasok sa bar at makapakinig ng mga music na magmumulat sa kanya. Dagdag pa doon, anong responsibility na bilang leaders? Actually, ganito yung nangyari lang. Base sa historical, sabi nung matanda, nung tatay na nakaupo, gagawin mas maraming bobo, mas less yung aktivista. Mas less yung pumapalag. Inulit uli yan nung nakaraang administrasyon. At ang nakinabang, yung anak. Yes. Sila yung sana magsalit sa atin, di ba? Kasi bumuboto na sila eh. Yeah, like my son. I have two sons, 19 and 22. So, naka-register na sila, buboto na sila. And they know, and yung panganay ko nga, sabi, he was like, paano siyang, Nani, what are you gonna do? This country is like going to the dogs. Ganun yung niya, when Duterte won. That was his, when Duterte won, this country is going to the dogs. The name that should not be, sa Harry Potter? Bawal pangalanan niya. The one who has not been named. So, ako siguro sa parent, ang concern ko lang, ang gusto ko malaman na ano kayang pwedeng gawin ng mga manunungkulan sa atin para sa education ng mga bata? Kasi we have to start there talaga eh. They have to be critical thinkers. They have to be, they have to, yung think on their own and research. Kasi I have this, meron na akong classmate, sabi niya, yung hindi nakikinig sa akin, naniniwala pa pag, before, papakita niya ako pero magre-research siya. Before niya ako paniwalaan kasi parang she has to know tama ba yun? So parang,
Tito, that's good na bago niya paniwalaan ng kahit ano, magre-research muna siya. So, parang inisip ko lang, anong pwedeng gawin ng mga iboboto natin, specifically, para ma-educate natin yung mga bata. Kasi I think we have to start there, eh. Kasi wala talagang mangyayari sa atin, unless we start there. Bago ko ibigay, yun nga, tingin ko, dyan magiging malaking factor bago ko sila pasagutin yung dalawang batas. Actually, yung gagawin ni Tito, Pangilinan na training para sa mga bata. Tama yun. Sa toothbrush for character development. Si Bam, ginawa nila yung libreng kolehiyo. Actually, di ba? Yun yung ano. Tapos, imagine, di ba? Yung magpa-practicum ka, nag-practicum ka, pagkatapos mong graduate, nasa batas na may option ka na mag-continue dun sa pinag-practicuman mo, di ba? Nang ganun ka agad, wala kang job hiring, di ba? Nagagawin mo, practicum, trabaho na to, di ba? Babalikan ko yung mga dati kong kasama sa kumpanya, di ba? Na masaya kami, di ba? Yung boss ko kupal, di ba? So, yun yung ano, yun yung mga magandang nagawa at magagawa ni Pam. Di ba? Yun yung something na we could start from. Pero ang challenge dyan, kasi tama kayo, dami natin yun, daming tanong yun. May 3 tao lang na pwedeng gumawa ng batas na yun sa Senado. Out of the 24 na pwedeng maging senador. Nagdedelikado pa yung dalawa. Ito, sabihin nila. Sorry, mauna na po ako kasi strike 2. Sige. Siguro po yung tingin ko dapat, sa mga bata, sana makwento natin na ito yung mga pwede mangyari sa bayan natin, di ba? Ito yung mga pwede mangyari. Ano yung magagandang kwento? Kung hindi man yung, syempre ako, ang kwento na gusto ko yung EDSA, yung kaya natin gawin kung nagsama-sama ang lahat, di ba? Pero kung hindi man yun yung kwento, kahit mga fictional stories na hopeful, na ito yung pwede mangyari o sa kasaysayan or ako dahil nerd ako, may bias ako sa philosophy. Pero parang mapakita lang natin sa mga kabataan ngayon na hindi naman kailangan ganito yung ginagawa natin, di ba? Kasi ako yung nakakainis kong yung nakakainis na narinig kong sabi-sabi ngayon, ay nagpare-pareho naman lahat ng mga politiko. Hindi naman po gano'n. May mga naging mabuti tayong mga leader tayo. O kung hindi man kung sa tingin nyo sa kasaysayan natin, kulang na yan, tingnan mo yung buong mundo, may mga mabubuti leader. Or sa mga yung mga examples natin sa mga kwento natin na parang mga myths natin, mga legends natin, may mga magagaling na leader, di ba? So sana, ma-convince lang natin yung mga kabataan na hindi kailangan ganito. Maging dissatisfied sana sila, imbis na hindi naman sa makontento, pero imbis na masanay sila na ganito yung pamamalakad sa atin. So siguro yun yung first point. Balik ako dun sa tanong, no? Pero gaangan lang natin ng konti. Ako naniniwala ko, ang sinasabi ni Sir, bakit noon, mga aktivista tayo, doon ako namulat eh. Can you imagine, at 14 years old, full-time na po ako, kumikilos. At 17 years old, nasa bundok po ako nagtitraining. Yan lang po yung isang pwede kong ibahagi, at baka mamaya hindi ako makalabas dyan, Doon muna ako. Anong meron nung panahon na yon? Yung panahon na yon, kung ano yung meron nun, ngayon, sugar-coated siya, hindi siya nakikita. Kaya ang hirap para sabihin natin na i-engage yung mga kabataan ngayon at simulan natin ang pagmumulat. Napakaraming ang dami mong pwedeng i-consider, no? Lalo-lalo na may social media. During that time, television lang. Tapos sa television lang, anong kopong-kopo nila, pati radyo, no? Pero iba yung aktual na nangyayari, di ba? Kung lipunan ka, naririnig sa radyo, sa radyo, sa television, sa dyaryo. Pero iba yung nangyayari. Ngayon, sa mahabang karanasan
karanasan na yan, iba na yung gobyerno natin, may 1987 Constitution tayo, pero ang gusto kong sabihin, yung lahat na sinabi natin sa 1987 Constitution, hindi pa yan nagtitrickle down. Oo, isang bagay. Pangalawang bagay, ang engagement natin sa election, palagi ay national. National. Nagpapakita tayo ng karakter. Sino ba ang mga iboboto nating pinuno? Sino ba yung mga gusto natin iluklok sa Kongreso at saka sa Senado? Maglalabas tayo ng criterion. Maglalabas tayo ng listahan. Pero nakakalimutan natin, yung mga yan, pwede rin nilang gamitin sa pagpili sa lokal. Pero sino yung nagtatrabaho sa wala? Wala nagtatrabaho ng barangay level. Kaya ngayon, itong mga community natin, itong mga naka-engage natin, which is basically, mga nasa so-called daylayan, mga community, kung saan nararanasan, ano yung totoong kahirapan. Ang totoo yung kahirapan, hindi sila nai-engage. Ang gobyerno sa kanila ay yung Congress, yung national, hindi yung local. Nakakalimutan nila na mayroong pan-local. Sa palagay ko, kailangan, sir, makapagsimula tayo na maintindihan ang prinsipyo ng issue-based organizing. Kung saan, malapit sa kanilang bituka ang paghahanap at pagtutukoy, pagsusuri ng problema, bakit nandito kami sa bahay kung saan walang gustong titira kasi mabaho, may daga, tabi ng pusali, pero naninirahan ang napakalibo-libong pamilya natin. Bakit sila nandun? Pwede bang masagot ng barangay nila yan? Dapat masagot. Diba? Pwede bang sagutin ng kanilang city mayor yan? Dapat sagutin. Diba? Bakit anong gagawin niya? Dahil nandun doon, may pondo. May pondo. Paano sila mag-engage? Bakit nakakalimutan nila na may papilyang mga yan? Oo. Kung hindi man direkta makakaresolve ng problema, pero kailangan kakampi nila yan. Kasi yung mga barangay, gobyerno din yan eh. Pag sinabi natin LGU, nakikita lang nila si Mayor. Kung ang Mayor mo, katulad ni Isko, diba? Inamin na, nabinenta niya, wala yung pakialam. Kailangan, wala namang silbi ang mga bato na yan eh. Nawala sa kanya history ng Manila, diba? Pero kung halimbawa, organisayin mo, yung mga taga-parola, napakatagal na panahon na. Proklamadong lugar yan para sa pabahay. Pero may nakialam ba para bigyan sila ng permanenteng solusyon para maging pabahay? Wala. Pagpasok nila nakalimutan ko yung apelido. Yung mga malalaking mga investor, yung mga container yard, sa imbis ibigay ng pabahay, kasi ano yan, proklamadong lugar eh. Ang nawala ng lugar dyan, yung mga kababayan natin. Nasaan sila dinala? Sa mga malalayang lugar. Until now, sinusunod sila. Bakit? Binigay ni Pangulong Marcos ang 2,000 hectares o 200 hectares na lupa para sa pabahay sa Bisud. Ito lang, no, na nakaraang taon, binigay sa kanya para lagyan ng pabahay. Pero mga nakatira doon, mga kababayan natin. Ngayon, ano ang protection niya doon sa sinasabi ko? Dapat mulat sila. Dapat alam ng mga tao na may karapatan sila dyan sa bahay na yan. Ay, sa lupa na yan. Dapat may karapatan sila dyan. Sino magbibigay sa kanila ng paliwanag yan? Hindi yung mga senador. Love sa atin si Bang, pero kailangan natin sabihin kay Senator Bang, kay Senator Kiko, palakasin natin ng batas para bigyan ng protection itong mga to. Pero sasabihin natin, paano mamumulat? Kailangan babain natin. Hindi bababa si Senator Bang? Hindi bababa si Senator Kiko para dyan? Anong kailangan gawin ni Senator Bang? Maglagay ng isang legislation na magsasabi na hindi pwede mag-engage ang gobyerno dyan hanggang hindi nakikipag-usap sa mga organisadong grupo na nandyan. Ang mga tao naman, hindi pwede makipag-usap pagka hindi kayo organisado. Organisahin niyo yung sarili nyo. Therefore, magsisimula tayo magmulat, sir. Gagapang tayo dyan, magpapamulat tayo. Ano ba sitwasyon ng lupa niyo? Magsisimula, binanggit ko kanina, start where the people are, magsisimula tayo makipag-usap sa kanila. Kung bibigyan ng pagkakataon ng gobyerno, isa sa batas, during that time ni Secretary Jesse Robredo sa Malangit Tawa, at ang aking favorite na Pangulo, si Pinoy. During that time, nakaka-activista, wala akong pinapaniwala ang Pangulo. Tanging si Pinoy lang ang pinaniwala ko. Bakit? Sinunod niya ang covenant, ang social contract niya sa mamamayan. Naglagay siya ng 15
million para organisahin, i-empower ang mamamayan. Tulungan mag-organisa. Pag hindi organisado, hindi kayo pwede makipag-usap sa gobyerno. Mapipilitan yung mga tao, maging political, aware doon sa sitwasyon nila, yung mga karapatan nila. Ngayon nga, pag sinabi mo politika, akala nila politiko eh. Sasabihin nila, ayaw ko tumakbo. Napakarami namin magagaling na leader. Pero takot tumakbo agawad. Bakit? Ayaw namin na mapapahira kami. Sila yung pwedeng pamalit eh. Ayaw nila kasi ang nakita na nila tainted. Pag sinabing politika, politiko, persona. Samantalang, ang politika sa usapin ay usapin ng karapatan. Usapin ng paggigiit. Usapin ng pagkuha ng kapangyarihan. That is politics. Kailangan natin mapakita sa kanila yun. And then, dun lamang mamumulat, sir. Kailangan natin ang ating paggabay sa mga mamamayan natin. Maorganisa sila, issue-based. Kung kaya, kami sa NN, naniniwala kami, ang pagpapa-engagement at pakikilahok ng mamamayan, tama talaga ang party list. Ginamit lang ito talaga ng mga kungkag, mga bangkaroting, mga politiko para sa sariling interes. Pero kung tutusin, tumama ang gobyerno dito nang itayo niya, buuin niya yung party list system. Kasi doon lang magkakaroon talaga ang mga tao, mag-organisa, ma-represent yung sarili nila. Tinapatan ito ngayon ng karanasan ni Jessie Robredo sa pagbubuo sa Naga ng mga People's Council. Yung People's Council kasi isang parallel structure yan na may pakialam sa gobyerno, may pakialam sa programa, may pakialam sa direksyon ng pamamahala sa Naga. Kung kaya, pinapalaganap yan. Noong panahon ni Pinoy, kinilala yan. Oo. Kaya lang, siyempre, hindi lahat ng mga nakaupo ay gugustuhin yan. Sa ML, naniniwala ang party list na ML, tanging sa sectoral organizing, sectoral na pagsusulong, matatamo natin ang tunay na pamamahala kasi may representation na ang bawat sektor eh. Maganda yan, no? Pero kaya ako kanina pa gusto sumagot kasi napakatagal ko ng sinusulong ng kultura, musika at sining. Kasi ang basic question lang dyan, kaya ano ba yung problema po natin? Ang problema kasi natin, sino ba ang Pilipino? Hindi alam ng Pilipino kung sino siya. We have a problem of our own identity. Kaya po tayo nagkakagulo at hindi tayo magkaisa. At ang solusyon doon ay nasa pagbalik natin sa sining, kultura at musika. Kaya nga po sa mga advokasya namin, sa Green Party, sa Bayanihan, kasama ang sining, kultura at musika at kasaysayan. Kasi ito yung winasak ng 300 years na pananakot ng mga Kastila, ang identity ng pagka-Pilipino. Pangalawa, ang solusyon dyan ay nandun din sa edukasyon. No, kasi walang magbabago kung hindi natin naayusin ang edukasyon. Kasi ang problema ng ating educational system, ang goal ng current educational system, paano magkakatrabaho si Juan. Hindi po ganun ang edukasyon. Ang edukasyon ay inihahanda ang bawat tao para sa buhay, para sa critical thinking, para pag-graduate niya, may kakayahan siya na magdesisyon at maging mabuting mamamayang Pilipino. Eh, simula ka sa primary, anong simula mo? May kompetisyon, may grading system. That's the problem. Kailangan natin history, values, education, life skill. We need to overhaul our educational system so that we train every Filipino, every new Filipino to be better citizens, to care for the country. Yun ang kailangan po natin ayusin. Formal and non-formal education. We need to rediscover who we are. Sino ba ang Pilipino at bakit kailangan natin magkaisa at magmahal para sa ating bayan. Yan lang po. Salamat. Ay, tapos na. Thank you, Mark. Gusto ko lang mag-react dun sa ano.
yung sa bobotante na ako against ako dun sa na parang parati natin sinisisi sa mga kababayan natin na parang pinapalabas natin na bobo kayo kaya pinuboto nyo si ganito, pinuboto nyo si ganyan. Tingnan natin ano ba yung pinukonsumo nila eh. Kesa mapagod tayo sa kakaisip na paano natin i-educate yung sabihin natin mga 30 million na Pinoy. Paano mo i-educate yung gano'ng kadaming tao? Diba? It's impossible kung tayo sino may kakayahan na sila? Tatlo lang yung may kakayahan dyan. Channel 2, Channel 5, Channel 7. Yung tatlong yun. I-pressure na lang natin yung mga station na magbigay ng airtime, magbigay ng mga platform, magbigay ng mas maraming subsidize, so magbigay ng platform para sa mga deserving na future leaders natin. For example, kunyari, sabihin mo na, mga magagaling natin na leaders, parang ito, mga nandito. Hindi na ako, sila muna. Tapos ikumpara mo kay... Pare, yung Oka Malapitan? Iba yun. So, kunyari ito, mga magagaling na leaders natin, ilagay mo sa Pinoy Big Brother House. Kung di pa naman sumikat lahat ng mga yan after isang buwan. Mga ganun, example na lang yun. Pero kung may responsibilidad yung mga mainstream channels. Ano kung bakit? Dahil sila din naman ang kumikita ng daang-daang milyon sa mga TV commercials na nilalagay ng mga senador na parating nananalo. Diba? Sila yung kumikita ng eleksyon eh. Magkano nakikita nila sa October pa lang, nakapag-file pa lang kami. Hindi pa election period, pero tumatakbo na. Bilyon na yung nagagastos ng mga kandidato. So, ang laki-laki na kinikita nila, hindi man lang nila mabigyan ng airtime yung mga deserving na tumatakbo. So, instead na mapagod tayo, try natin i-educate yung 30 million na tao na hindi naman natin kaya, i-pressure na lang natin yung mga istasyon. Gawin nyo yung responsibilidad nyo, huwag kayong sakim sa pera, bigyan nyo ng airtime, pasikatin nyo yung mga deserving natin na mga future, magagaling na politicians. Katulad ng, for example, itong mga nakalikod dito. Kesa huwag natin isisi sa mga botante. Kasi yun na napapanood nila sa TV eh. Kung araw-araw napapanood mo, commercial ng bilyar, commercial ng ganito, commercial ni Aini, commercial, may ano eh. Sino kumita? Yes, and I'm not saying that they should stop. So, unless, sa point of view ng mga businessmen, katulad ng mga istasyon na yan, unless it's commercial, doon lang yan magiging... Kaya walang nangyayari sa bansa natin. Dahil sa It's not a compromise na utusan mo sila na dapat, ganito ka. Ipi-pressure natin. Instead of thinking of ways na baguhin yung mga bobotante, sinasabi daw na bobotante ng mga, yung tatlong stasyon na lang i-pressure natin. Para bigyan ng platform yung mga magagaling na mga politiko, katulad ng mga sa tabi ko, para example si David. Ilang percent ang awareness niya? Ilang percent ang awareness mo sabi sa Pulse Asia? 4%. Napakahusay, napakagaling, pero 4% ang awareness. Paano tataas yung awareness niya? Di ba? Mainstream media. Responsible. Daang-daang milyon ang hindi ng mainstream media. Greed ng mainstream media. I'm not saying they should stop. Continue making billions out of the politicians. Pero, bigyan mo ng oras. Sige, go ahead. Try to educate 30 million people. Tayo lang. Diba? Mainstream media. Yun ang solusyon. We should do that as well. Sino nasa top 12 na yun? Lito Lapid. Willie Revillame. Diba? Puro artista. Dahil mainstream media. Sino pa? Yung mga kayang magbayad ng TV commercial. Dahil artista sila sa mainstream media. Umaga ba sila? It would take years to Tingo, mami ako pa itatanong yung ano eh. Stop. I'm telling them, give airtime sa mga Heidi Mendoza. I'm not telling them to stop. If you're earning 1 billion, 2 billion from Andy Marcos, Camille Villar, do it. Get your money. Pero, bigyan mo ng airtime si Heidi Mendoza, bigyan mo ng kaya nga magpasara ng gobyerno ng prangkisa
lang nagsasuggest eh. Nanalo na ba ako? Hindi pa. Diba? Kung nanalo ko, gagawin ko yan. Ipe-pressure ko yan. Pero habang hindi pa ako nanalo, that is what I'm trying to say. You're defending the stations who are earning billions. From Camille Villa, from Amy Marcos. Kaya sila yung paulit-ulit na nanalo. Because you are defending them. Stop defending them. They should give airtime to Heidi Mendoza. Airtime to Luke Espiritu. They should give airtime to the people here. Salarin ko lang siya. Subsidize. We are not defending them. We are telling you Yes. anong sitwasyon. I'm not you, he is. No, I don't defend them. I don't support them. But it's very Salarin ko lang si kasamang Mark. I do this. That's why I need it. Salarin ko lang si kasamang Mark. I did Bago tayo ano. Kaya kami nga dito. Actually kasi, Suportahan namin kayo. Actually kasi, sorry ko lang. Actually kasi ang problema sa atin, kaya nga ako, proponent ako ng constitutional change. Alam niyo po kung bakit? Isa sa pinakamalaking problema dito ang COMELEC. Di ba, kami po nag-a-apply ng trabaho, matutusin. Ang COMELEC ang HR. Sana posible na bakit hindi ba pwede na COMELEC ang mangampanya rin para sa mga kandidato? Bigyan tayo ng platform sa Libopos. Bawal mangampanya per se ang individual candidates. Bumili ang That is the best solution para may equal platform po ang mga galing na kandidato at dapat ginagawa yun ng COMELEC. Isa ba? Pangalawa, dapat ang COMELEC siya na muna para ipanawagan na i-enable ang anti-political dynasty. And they are not doing it. Bakit? Because the COMELEC, including the chairperson of the COMELEC, is beholden to the President of the Philippines. And that's the problem. And that's why we also have to change the commission on election and the powers that can. Ayun po yung Pupunta kayo ng proposal. Japan, makikita niyo yung mga, yung mga pwedeng paglagyan ng karagal ng, diba? Meron talagang space tank, and pati yung airtime talagang Ngayon, nagkasagot na ngayon si Congress. Level talaga kailangan. Kasi unfair eh. Unfair. Tama yung COMELEC should be. Unfair talaga. They have to buy airtime. They have to buy ano. Hindi. Madali na. Alam natin, tandaan natin, contribution ko ng tao sa mahalagang pakinggan. We are on the same team, ha? Yes. We're actually asking solutions beyond election. Yes, we understand that. Okay. I don't think we'll see in all honesty, I don't think we'll see your names in the winning list. But I want us to work together. Okay. Beyond election. Okay, I'm gonna take you for that. Okay? We are not just looking for a solution for this coming election. You're kidding, okay? You're joking. Because I do not believe that there is a solution for this election. Okay? You would want to be there and contribute, yes. But when we talk of education, no. Because it takes time. It takes time and strategy. Yan yung kinakontra ko. Naniniwala naman kami ni Ma'am Nen, contracted. Okay nga. So we take time and strategize. We try to see what are those things that are lacking in us. Where are we strong? Where are we so weak? Okay. Ano yung reality ngayon? Ask a question sa iyo. What is, kasi ako, bago lang naman ako eh. What is the goal ba? Okay. In 2028, what is the goal? Yun muna You are asking me what is the goal for 2020? What is the goal for 2025? What is the goal of all this year that's gonna come? Wait. Okay. Joke David. Okay. Mention something that is really the basic problem that no one has been paying real attention. Okay? We have not paid any attention to this. We all know the problem. But hindi natin pinapansin. Kaya ganito ang sitwasyon natin. What is the problem? Okay. I always ask this question. Pilipino ka ba? Paano ka naging Pilipino? Sasalita, dito, Pilipino.
aking mga magulang ay hindi. Yung bang pagiging Pilipino mo, artista ko. Lahat ng mga kinakanta ko po, mga pagbayan. Yung ba ang pang-Pilipino mo? Okay. You know what we have? The real problem here is what has been mentioned. Yung kulturang yun, na ang dati, ang kultura natin ay Austro-Asian culture. Ano ibig sabihin niya? The Austro-Asian culture is a culture of collective mentality. Ibig sabihin, hindi ako gagawa ng desisyon nang hindi ko kasama ang lahat. Interest ng lahat ito. Ito yung dating kultura natin na sinira noong pagtukpa sa atin. Pinalitan ng kultura ng tinatawag nating individualistic, makasariling kultura. Yan ang pinaka-ugat ng lahat ng problema. Kaya wala akong bilib sa eleksyon na nangyayari ngayon. Wala akong bilib sa sistema ngayon. At ngayon, paano nare-reach yung mga ito yung final question. Isa na lang yung nagtatanong. Diba? Paano natin bibigyan ng requirements yung mga dapat tumakbo? For example, isang congressman, diba, na undergrad, nakita mo niya, mga 5 batas lang yung nagawa. Tapos ang kalaban, graduate ng 2 degree, pero nakatalo yung mas mahirap. Sa Senado, mas mukha namang nakakatawa si Mark kaysa kay Willie. Si D'Angelo, diba? Kay Tipik, mas kalbo naman siya kay pero paano natin tingin nyo gagawin na bigyan ng requirements? Kasi maganda yung ginagawa, yung sinabi ni Kong Jessica eh. Yung consolidation niya na para magawang batas ni Bang. Diba? Kasi hindi naman nakababa si Bang dun sa ano, pero wait. Parang ginawa niya sa libreng kalayo yun. Hindi lang naman si Bang yan eh. It's a consolidation of laws being passed by the Congress and organizations na humihingi bago niya nagawa yung batas niya. At marami rin siyang senador na nakatulong. Ni-research niya lang. May happy birthday sa'yo, Senator Dan. Ngayon, tanong natin si Kong Jessica kung ano ba yung tingin niyong magagawa niyo bilang mambabatas para mabigyan ng requirements or kung anong tingin niyo dun sa move them. Gusto kong ipalam sa inyo, at this point, ngayon mga oras na to, ang mamamayang liberal, ML party is ready na. Pagkaupo sa Senado, sa Kongreso, ready na ang kanyang mga legislation para sa iba't ibang pangangailangan ng sektor na resulta ng aming mga konsultasyon at covenant itong isinagawa itong April 12. Oo, naka-ready na kami. So itong mga agenda na ito, na legislative agenda, ay galing sa mga issue agenda ng mga sektor kung saan isinagawa pagkatapos na malaman na tatakbo nga ang mamamayang liberal bilang party list. Kasi ang paniniwala ng Liberal Party, kasi ang Liberal Party, itong kanyang sectoral arm. Oo, naniniwala ang Liberal Party na ang programa ng partidong liberal ay mangyayari lamang at magiging makatotohanan kung yan ay nanggagaling sa sektor. Kaya para mangyari yun, kailangan talaga ay
implement ang party list system, no? Maging bahagi ng pagbubuo ng mga party list kung saan representative ang mga sektor mismo. Kaya yung tanong na paano yung isasagawa, meron na ang nangyari, kinuha natin yung mga issue, nagkaroon ng mga malawak ang konsultasyon sa mga sektor. Actually, 10 sektor yun eh. 10 sektor. From the sector, katulad ng binanggit ko kanina, napaka-tedious process kasi sinabayan natin na magkaroon sila ng kanilang sariling pagsusuri. Tapos lumabas ang issue agenda. Sa issue agenda, kasamang badong, i-determine ng mga tao, organized per sector. Batay sa agenda na yan, ano nakikita yung solusyon? Program-based, policy-based, at saka ano ba yung mga project. Ibig sabihin, yung mga programa, yung mga solusyon na nakita ng mga sektor, immediate, medium term, at saka siguro 3 years. At saka long term. Sususog ako dun sa sinabi ng kasama natin si ML dahil environment yung ating tinatahak na. Ang gusto natin gawin kasi we have so many good laws in the environment. Sobrang dami po niyan. Ang problema, outdated na po yung ating Philippine Environmental Code. So ang gusto natin gawin, i-review po lahat ng batas na ito, kasama sa municipal waters, protected areas. Alamin natin, yung stakeholders, bakit ba hindi ito na ipapatupad? Ecological solid waste management, ang tagal na. Bakit may kalat pa rin? Clean Air Act, bakit madumi pa rin ang hangin? Ano nangyayari? I-evaluate natin ito lahat, ang yandahan, at gumawa po tayo ng isang komprehensibong Philippine Environmental Code. Yun po ang napakatagal na natin dapat inayos. Pero bakit hindi nagagawa? Sino ba ang nasa environment? Sino ang chair? Senator Cynthia Villar, the chair of the Environment, Climate Change and Agriculture. Diyos ko, anong gagawin nun? Ayun pala, conflict of interest. At secondly, ito direkta, kahit ako makoto, we have a fake environmentalist in the Senate. Senator Lauren Legarda is not a Green senator. She is not a true environmentalist. Issue sa Masumi, issue sa mining. Tumindig ba si Senator Legarda? Hindi. Tahimik si Senator Legarda. Kailangan ang kandidato natin para sa kalikasan ay kayang tindigan yung mga issue na ikamamatay niya. Yun ang kailangan po natin. Even sa senador. Ang senador natin at lingkod bayan ay dapat kayang tumindig para sa bayan kahit pa ikamamatay niya yung issue basta ipaglalaban niya ang mamayang Pilipino kahit sa kamatayan pa yun. Salamat. David and Kiko Pangilinan. Diba? Ang dalawa na. For environment. Ngayon, second to the last will be Mark. Mark, ano naman masagot mo? Same question pa rin? Same question pa rin. Ano sa requirements sana? Oo. Ako okay naman ako doon sa open naman ako na ano yun nga, you have to change the constitution to do that. Pero sa akin, kahit lagyan mo ng, sa akin parang minsan masyado tayong maselan sa mga tumatakbo. Pero paulit-ulit naman yung nananalo. Diba? Kahit lagyan mo ng college graduate, hindi college graduate, yung tatakbo, paulit-ulit pa rin nananalo sa probinsya nyo. It's the same families, it's the same dynasties, it's the same. Yung pa rin yung ano na problema eh. Hindi sa kung college graduate pa o hindi yung mga tumatakbo yung sa kasi kung sa sinabi niya, which tama naman, kung ano yung sa register na workers, hindi natin gawin sa mga tatakbo politiko, yung sa anti-dynasty mo naman po. Good, si Mark na against anti-dynasty. The last, but not the least, our brother, Hilo. Shout out kay Uncle, sa tito ko si Chonosito Umay, dating USEC under Pinoy administration, na nagbigay ng K-12. Diba? Alam mo ba, na ikaw na nanonood ngayon, kahit hindi ka sabihin natin nakapagtapos ng umabot ng first year or second year,
meron tayong tinatawag na ETIA. Yun yung Extended Tertiary Educational Assisted Program. Ngayon, kung may 6 years ka, diba, na experience sa ginagalawan mo bilang nasa market, diba? Kung high school graduate ka naman, 1 year lang ang kailangan mo, pwede kang graduate ng marketing. Ganyan ang ginawa ng K-12 ETIA ng panahon ni Pinoy. Diba? Mag-shoutout sa iyo dito. And again, please give a round of applause to all our participants for tonight. To all the guests that we have here. I'll be naming, especially yung boto ko, Darin D'Angelo, from ML Party List. Kong Jessica, yan, ML Party List. From Team Bam Aquino, Kiko Panginginin, Kiko D. Diba? Kiko Aquino D. Kasi ang pangalan ko po ay Kiko Aquino D. Sa pangalan yan, pero wala yung senador natin. Si Bam Aquino po. So, kulang na lang yung espiritu yung surname ko. Yan. Kiko Panginginin Espiritu. And Mark Gamboa, diba? The man. And Seth from Joseph from Seth. Please do like and follow their page. Pero sa Spotify. Please also do like Happy House Productions up si Alvin. And the gang is here. Pag may mga gigs sila, Happy Beeps. Medyo lang na ako. And si Kyle Manu, medyo nanliit siya ngayon. Again, this is Goons, your guardian. This is guardian of our nation show. And sana makita namin kayo sa susunod sa buwan. And susunod, panibagong topic, panibagong gig. Panibagong senador, baka impeachment na yung susunod na topic natin. So, tara! Let's continue! Bye!